Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa at posibleng magpalakas sa hanging habagat. Ang bagyong Hener na nasa loob ng PAR, inaasahang magla-landfall sa Luzon sa loob ng 24 oras. Wala pa man yan, kabi-kabilang baha at pagguho ng lupa na ang naranasan. May mga suspendido na ring biyahe at nakatutok si Rafi Tima. Hindi pa nangangalahati ang biyahe mula Bohol papuntang Dumaguete nang paghahampasin ng alon ng isang fast craft. Kaya ibinilik ng kapitan nito ang sasakyang pandagat sa Bohol. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Dahil sa gale warning na epekto ng habagat kahapon, ipinagbawal ang biyahe ng mga pump boat at maliliit na barko mula sa Angasil Port sa lungsod ng Lapu-Lapu. 4 na rang pasahero ang stranded ayon sa ulat ng Super Radio Cebu, kaya namahagi ng pagkain ng lokal na pamahalaan. Sa norte, kung saan inahasang tutumbok ang bagyong Hener, inuulan ng Lawag Ilocos Norte. Sa bayan naman ng Pulanggi sa Albay, binaha ang kalsada sa may Bicol University na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Now ay nagsuspend na po ng pasok. Pinadapa rin ng malakas na ulan ang mga palayan sa Ligaw Albay na malapit na sanang anihin. Binaha rin ang mabababang lugar doon. Nitong Sabado naman ay nagka-landslide sa Banawi-Mayuyo Road bunsod ng masamang panahon. Matapos ang clearing operations ay naging possible na rin ito bago mag-alas 6 ng gabi. Landslide rin ang dahilan kung bakit maraming stranded sa may Bontoc Baguio Road nito ring Sabado. Market day pa naman sa Bontoc, araw kung kailan dinarayo ito ng mga taga-ibang lugar para magbenta ng mga ani. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulan. May mga pasahero pang stranded kaya kinailangang isakay sa rescue boat. Nakatutok si Bam Alegre. Mabilis na naipon ang baha sa Mandaluyong Maysilo Circle dahil sa malakas na ulan mula pa kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded kaya tinulungan ng mga rescue volunteer na makatawid gamit ng rescue boat na ito. May ilan namang mga motorista at maging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukan pahupain muna ng baha at hindi na nagbakasakali. Baha hindi kami makatawid. Usually mabilis lang eh. Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin lakas na ng ulan hanggang umabot na po yung baha hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road. Dito sa Mandaluyong, may mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roces Avenue at Pio Campo. Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Dahil pa rin sa masamang panahon, nakidlatan at naputol pa ang isang kable ng LRT2 na nagsusupply ng kuryente. Nahuli kampayan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Tahimik at wala ng pasahero sa platform ng Gilmore Station alas 9:44 kagabi. Biglang nag-spark ang mga kable. Ayon sa pamunuan ng LRT2, may tumamang kidlat at dumaloy sa tinatawag na catenary wire na siyang nagbibigay ng elektrisidad sa train. Ang resulta, pagkaputol ng kable. Mabuti na lang daw at nakadaan na noon ang pinakahuling train na nasa bandang Cubao na. Wala ring nasaktan sa insidente. For that, makikita natin na ang daming kidlat, nagka-flash talaga outside ng station, and then nung moment na yun, biglang nagliwanag yung sa labas ng istasyon, and then yun na, biglang sabog na yung sa loob. Daming naka-witness na nagumagapang yung power surge o yung kidlat doon sa kable. And then yun nga, kaya lang kung minsan, yun nga, pagka hindi kinaya ng system yung lakas, yun pwedeng mag-spark or pwedeng mag-melt. Usually nalulusaw yung bakal.
Pero wag daw mag-alala ngayong panahong madalas masungit ang panahon. Safe po yung ating system kasi nga mayroong lightning arrestor yung buong system. Bukod sa lightning arrestor, meron ding mekanismo ang tren para maprotektahan ito sa kidlat. May pangatlong safety measure yung ating sistema, yung ating mga tren. Bumababa yung pantograph, no? Makikita mo doon sa ibabaw ng tren, parang may dalawang antennas. Meron siyang parang automatic na scheme, no, na kapag ka nakadetect ng mataas na power supply, kusa siyang bumabagsak yon para hindi tuloy-tuloy na dumaloy yung power surge. Ayon sa LRTA, agad na ayos ang kable kaya di naapektuhan ang unang biyahe kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sabay sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan, ang baong kwento ng pagtitiis ng mga sakay nito. Kabilang ang 3 linggong pag-inom ng tubig mula po sa aircon at pagkain lang ng lugaw dahil sa paubos na supply. Nakatutok si Joseph Moro, exclusive. Sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan kahapon, matapos ang 5 buwang pagbabantay sa Escoda Shoal, humingi ng paumanhin ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Humingi kami ng tawad sir sa kailangan ko ibalik yung barko sir para sa tao natin. Tugon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, the decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. You have accomplished your mission. Hindi biro ang pinagdaanan ng lampas 6 na pong sakay ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng umano'y reclamation ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. August 19 nang simulang maging kritikal ang kanilang supply ng pagkain. Ang inaasahang resupply hindi nakalusot ng banggain ng mga barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Kaya pinagkakasya na lamang daw nila ang 1.5 kilong bigas para sa 63 sakay ng barko. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang? Yes sir, paminta and asin sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po sir, natutulog na lang at nagpapahinga po sir. Naabusan na rin sila ng inuming tubig. Bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Tuwing umuulan, lumalabas ang mga taga-Magbanwa para kolektahin ang ulan na gagawin nilang inuming tubig. Naka-discover yung chief engineer namin sir na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit sir, yung na-condense na tubig po dun sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit sir. Bakit? At saka yung sa umuulan sir. Kesa sa filter? Yung sa, yes sir, kasi may lasa talaga siya sir na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. Nakapag-airdrop naman ang supply ng August 28 pero hindi ito naging sapat. Nagkasakit na ang ilan sa mga taga-Magbanwa. 4 ang mabilis na itinakbo dahil sa gastroenteritis, dehydration at gout. Isa sa kanila bumaba ang pulso. Nagpapagaling na silang lahat sa barko. Nag-alala rin sir kasi gawa ng malayo kami sa lupa sir, di rin malaman kung ano yung tunay na sakit. Pag tumagal pa kami doon sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Kasi dahil sa expose na kami sa tubig na hindi na healthy. May sumusuka na, suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang Magbanwa noong August 31. Butas ang bahaging ito na malapit sa engine room. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system yung makina natin, hindi makakatakbo yung makina namin sa... Kasi pag ito yung nadali, sir? Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang i-salvage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Pero kung sakali, handa muling bumalik ang grupo sa Escoda Shoal. Malinaw sa kanila,
ang misyong hindi lamang anila para sa Pilipinas. As Pinoy, sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi ang in-implement natin doon sa international law. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi inabandona ang Escoda Shoal. Yan ang pagdidiin ng Philippine Coast Guard kasunod ng pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa na tinawag ng China na pag-atras. Nakatutok si Chino Gaston. Nagbalik Palawan kahapon ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang halos 5 buwang pananatili sa Escoda Shoal para bantayan ang anumang tangkang reclamation ng China. Ang pag-alis doon ng Teresa Magbanwa, tinawag ng China Coast Guard na pag-withdraw o pag-atras. Sabi pa ng China Coast Guard sa kanilang pahayag, iligal nilang nanatili ang barko sa Escoda Shoal. At sa pananatili roon ng barko, nagsagawaan nila ang China ng control measures laban sa paulit-ulit na tangkang paghahatid roon ng supply. Pero giit ng Philippine Coast Guard, ang pag-alis doon ng barko ay hindi dapat tingnan na pagsuko, pag-abandona at pagkatalo. No, it's not a defeat. It's not also the Coast Guard abandoning our post in Escoda Shoal. We are just repositioning our own vessels. Escoda Shoal is very critical and strategic for us to sustain our resupply operations for BRP Sierra Madre. It is, once again, I would like to highlight, we have not lost anything. We can still patrol and maintain our presence in Escoda Shoal. Ayon sa PCG, kinailangang umalis ang barko dahil sa masamang panahon, ipagamot ang mga nagkasakit na crew at ayusin ang mula sa ilang beses na pagbangga at pagharang ng China Coast Guard sa barko. Ang kinain lang nila for almost 3 weeks ay lugaw. They even have to gather water dun sa air conditioning units, na napuproduce. And then they're just going to boil it. Ayon sa National Maritime Council, hindi maihahambing ang sitwasyon sa nangyari sa Baho de Masinloc noong 2012 kung kailan umalis ang barko ng Pilipinas habang nanatili roon ang China. At mula noon, hindi na umalis ang barko ng China na nagtataboy pa sa mga mangingisdang Pinoy na papasok sa loob. Sa pulong ng Bilateral Consultation Mechanism noong nakaraang linggo, sinabi ng China sa Pilipinas tanggalin ang mga barkong nasa Escoda Shoal. Pero pag-iit ng NMC, walang naging kasunduan kaugnay ng BRP Teresa Magbanwa at idinidiin din ng DFA na nasa EEZ ng Pilipinas ang Escoda Shoal. No, it's not a withdrawal. To make it clear, we did not withdraw. And hindi rin ito yung naging nakasunduan during the last BCM. Baka akala kasi ng ating kababayan ay bumigay tayo, no? In fact, hindi. Nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing. At our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. Ganito rin ang paniniwala ni Professor J. Batumbakal. We shouldn't see it as a loss. It's not like we surrendered. It's simply that the vessel reached its limit. So that's how we should look at it. Hindi man voluntary, kumbaga. If it were not for that, di nato pa rin siguro yung vessel. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na kahit umalis na ang BRP Teresa Magbanwa, may magbabantay pa rin sa Escoda Shoal. We have constant monitoring, iba't ibang sensors ang ginagamit natin doon, iba't ibang paraan. Merong mga barko, merong mga eroplano, at may iba pa na hindi ko pwedeng banggitin. Rest assured, yung ating mga features na sa atin ay manatiling sa atin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi palalampasin ng Kamara ang pagiging ipokrito. Mensahe yan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga taong mali ang paggamit ng pampublikong pondo pero binabaliwala yan. Nakatutok si Ian Cruz. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. May diin ang talumpati ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan sa harap ng Kongreso
lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work, critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Wala siyang tinukoy na pangalan o personalidad sa kanyang talumpati, pero matatandaang naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President na ungkatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Si Vice President Sara Duterte hindi na sinipot ang mga sunod na pagdinig ng House Committee at ipinaubaya na raw sa mga mambabatas ang budget ng kanyang opisina. Pero naglabas siya ng video kung saan sinabi niyang sina Romualdez at Congressman Zaldico ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol umano dahil hindi lang naman daw siya ang nag-aaproba ng budget. Kalaunan, inirekomenda ng House Appropriations Panel na kaltasan ng mahigit 1 bilyong piso ang hinihinging budget ng OVP para sa 2025. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte. Ayon kay Appropriations Committee Chairman Congressman Elizalde Co, mahalagang matiyak na magagasta ng tama ang bawat piso sa budget. Tungkulin natin tiyakin na ang yaman ng pamahalaan ay nakatalaga ng wasto, patas at mahusay. Walang pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Edukasyon pa rin ang top priority sa 2025 budget. Ikalawa, ang Department of Public Works and Highways, kasunod ang health sector. Sunod ang Human and Social Development Programs, agriculture sector para matiyak ang food security at murang pagkain, at budget para sa ayuda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, maging alerto lalo't 2 bagyo ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang bagyo na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, yan po yung bagyong Hener na dahilan kung bakit isinailalim na sa wind signal ang malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon. Signal number 1 po nakataas ngayon sa Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Ganoon din sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at pati na rin sa Benguet. Signal number 1 din po dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, ganoon din po sa northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Island. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar yung mga malakas na hangin at pati na rin po ang mga matitinding pag-ulan sa mga susunod na oras. Lalo't papalapit na po itong bagyong Henera. Huling namataan ang bagyong Henera sa layong 290 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman na papalo sa 70 kilometers per hour. Pan-northwest po ang kilos nito sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Kung hindi po magbago ang pagkilos niya, na posible po itong tumama o maglandfall, maaaring dito po yan sa may Isabela o kaya naman sa may Aurora ngayong gabi or mamayang madaling araw. Saka po nito tatawirin ito pong kalupaan ng Luzon at bukas ng umaga o kaya naman po bandang tanghali, maaari pong nasa may baybay na po yan ng La Union or Pangasinan. Saka po ito patuloy pong kikilos sa may West Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi o sa Miyerkules ng umaga.
Ang bagyo naman na nasa labas po ng PAR, yan po yung tropical storm na meron pong international name na Pulasan. Huling nakita sa line 2,190 kilometers, silangan po yan ng Central Luzon. Sa ngayon po ay pa-west-northwest ang pagkilos po nito sa bilis naman na 35 kilometers per hour. Bukas po ng gabi, posibleng yan po ay pumasok na dito sa loob ng PAR at tatawagin po natin na Bagyong Helen. Gaya po na naging track ng Bagyong Ferdy noong nakaraang linggo, sa may kanto lang po yan, dito po sa may gilid lamang o kanto ng ating PAR at hindi po natin inaasahan na tatama sa anumang bahagi po ng ating bansa. Posibleng Miyerkules ay nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling bumagal palalo ang kilos ng Bagyong Hener at magpatuloy naman yung mabilis na galaw nitong Bagyong Pulasan, maaari pong mag-abot pa yung dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung hindi man, pareho pa rin po nitong hahatakin yung hanging habagat o southwest monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin yung malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan itong Cagayan Valley, Cordillera, ganun din po dito sa may Central Luzon kung saan makikita po ninyo concentrated po yung mga malalakas sa pag-ulan. Inaasahan po natin dito, posible po yung magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Inaasahan din po natin meron pong chance ng mga pag-ulan dito po sa Calabarzon at pati na rin dito sa Mimaropa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Palawan at Mindoro provinces. So doble ingat pa rin po at maging alerto, lalo na po at ilang araw na po kayong inuulan dahil po sa habagat. May mga pag-ulan din sa Visayas, gaya na lamang dito sa may Panay Island, Negros Island region at yan po halos buong araw po yung mga malalakas sa pag-ulan na mararanasan dyan. Posible rin yung mga pag-ulan dito po yan sa may Eastern Visayas at maging dito po sa may central portions ng Visayas, kasama po dyan ang Cebu at pati na rin po ang Bohol. May mga kalat-kalat na ulan naman na nakikita dito po yan sa Mindanao. Inaasahan po natin yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at maging sa ilang bahagi po ng Caraga at ng Soc-Sargen. Pero sa paglali po ng gabi, unti-unti pong mababawasan yung mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po na maulit yung mga pag-ulan, lalong-lalo na bandang hapon or sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Magiging maalo naman po at delikadong pumalaot dito po yan sa mga lugar na nasa ilalim po ng Signal Number 1 at pati na rin yung mga lugar po na apektado naman ng hanging habagat. So kasama po dyan ito pong Mimaropa, so sa may Southern Luzon po yan, pati na rin yung ilang baybayin po dito sa Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Samantala, bukod po sa Bagyong Hener at yung posibleng Bagyong Helen, may dalawa pang bagong sama ng panahon na posible pong mabuo dito sa loob ng ating PAR sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo. Makikita po ninyo dito sa ating mapa, dito po yan, bandang northeastern portion at pati na rin meron pang isa dito sa may northwestern portion sa may West Philippine Sea. Sa ngayon po ay nasa low to moderate po yung chance ito po ay ma-develop bilang isang bagyo, pero dahil nga ito po ay medyo malayo po, medyo matagal pa. Ito po ay September 23 to 29 period. Kaya patuloy po natin i-monitor yung magiging pagbabago dyan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.